Okay, game. So, good afternoon, grade 10. So, tawag dito, although ating gabi na ulit ngayon. So, welcome sa week 4 ng ating Science 10. And as I said before, topic natin ngayon is reproductive system ng female. Okay? So, sinabi ko rin last time, mas complicated to kasi may menstrual cycle sila. Okay? But, madali lang naman. Okay? And nice to know kasi mas maintindihan mo yung bakit ganun yung girls. Okay, bakit sila ganun. Di naman kagaya nung lalaki na, 'di ba, simpleng-simple lang. Sa kanila medyo masalimuot talaga ang buhay. Okay, so una, sabi diyan, the external structures of female, external to, ibig sabihin labas, are collectively called vulva. Okay? So lahat 'yan, ano tawag? Vulva. Okay? Kumbaga, puwerta. Ewan ko kung tama ako puwerta sa Tagalog. Okay? So, yun. It is composed of, ayan sila, labia minora, labia majora, which are folds, majora, folds of skins that cover and protect the opening of the female reproductive system. Meron pa ba dito? Dali lang naman to eh. So, sabi dyan, again, meron daw dalawa. Si labia majora, eto, si labia minora. Okay, ano raw yung ano nila? Ano raw yung function nila? Kino-cover nila, ayan o. Folds of skin that cover and protect the opening of female reproductive tract. So, pag nakakita kayo ng ganyan, of course, hindi kagad ganyan. Okay, naka-open lang kasi nakabuka kayo nasa picture eh. Of course, kapag di nakabuka ka yan, naka-cover yan, parang hiwa lang yan. 'Di ba? So, ayan, yung fold na isa, labia majora, ito yung parang laman, literal na pisngi. Okay? Ba't ba yan gamit ko? Ayan, yung literal na pisngi. Yan yung labia majora. Yung nasa loob naman na fold, asan yung nasa loob na fold? Yung mas mapula. Ayan o, ito. Yan naman yung labia minora, yung mas mapula. Okay? Kung hindi ako nagkakamali, ang labia majora, ito yung homologous ng scrotum. Di ba ako nagkakamali? Oo, yung homologous ng scrotum. Ewan ko kung bakit. Kung ang lalaki may scrotum, ang babae may labia majora. Okay? Kung hindi ako nagkakamali. Next. Ito naman, ano pa yung mga parts niya dito? Ito si clitoris. Okay? Asan si clitoris? Itong nasa dulo. Ayan, si clitoris. Si clitoris naman, ito naman yung homologous ni glans penis. Ito excitatory muscle or yung sa kilite. Kung ang lalaki ang kilite sa glans penis, ang babae diyan sa clitoris. Okay? Ano rin nila yan, tawag dito, ano ba yung tamang term doon? Yung nagpro-protrude, 'di ba? Kung yung glans penis nag-excitatory muscle rin, nag-hardens rin. Clitoris ganun rin. Okay? So yun yung homologous niya. Si clitoris at si glans penis. Ano pa? Ito ang kakaiba sa babae. Hindi naman kakaiba. Urethra. Okay? Sir, nasan yung urethra dyan? Ayun. Ganyan talaga ang urethra ng babae. Hindi mo makita. Parang butas lang ng tenga. Tapos nandun talaga siya sa pinakaloob. Hindi naman pinakaloob, yung 'di ba may folds yan, yung mga labia minora, majora, doon talaga. Yung mismong wall na yon, nandun talaga yung butas. Minsan nga hindi mo makikita. Okay, ba't alam ni sir? Kasi yun yung nilalagyan ng sonda ng urinary catheter. Sa babae mahirap yun, mahanap. Kaya lalo siguro yung matatanda kasi mas na yung vagina nila. 'Di ba? Mas tago. Okay, so yun, urethra. Kaya sinasabi ni sir, ano sinabi ni sir last time? Pag girls dapat mas hygienic. Okay, kasi di mo naman matataktak 'yan. 'Di ba? May tumataktak bang babae sa bowl? 'Di ba? Wala. 'Di ba? Kailangan talaga hygiene ang punasan. Kasi nasa loob 'yun, oh.
Okay, pag umihi yung mga babae, kaya sila nakaupo, 'di ba? Maihi na, medyo sabog. Kasi ayun yung nasa loob yung ano nila, yung urethra nila. Hindi kagaya ng lalaki, 'di ba? May lawet, may pangtutok, 'di ba? Kahit saan sila umihi, kaya hindi kagaya sa babae, 'di ba? Okay? So yan yung urethra. So yan yung isa sa openings ng babae. Ano naman yung pangalawang opening? Eto, vaginal opening. Okay, ano naman meron dyan sa vaginal opening? Diyan ang gagaling yung menstruation, tsaka dyan pumapasok yung penis. Diyan din lumalabas yung baby. Hindi man baby kagad, yung newborn. Okay, yung bagong panganak na sanggol. Okay, dyan pumapasok. Next, hymen. Parang ano lang din to, parang folds lang din siya doon sa ano. Parang folds lang din siya doon sa covering. Kaya iba sinasabi pag broken na yung hymen, hindi na daw virgin. Maybe, pero hindi siya guarantee sa science, hindi siya guarantee na broken yung hymen mo or sa kahit sa crime, hindi sinabing broken yung hymen mo is hindi ka na virgin kasi may mga instances na naano talaga yung hymen. Alam mo yun, na parang na-stretch talaga or na-broken na siya. Maybe sa mga gymnast, 'di ba? Nakikita niyo paano sila bumukaka, 'di ba? So naapektuhan yung hymen nila. 'Di ba? Pero hindi ko man sinabing automatic sa mga gymnast 'yon. Case to case basis. So asa na 'yan? Ito yung unang butas. Pangalawa, vaginal opening. Pangatlo, anus. Okay? So sa babae, 3 ang butas. Okay, pinagdidiinan ko. Sa babae, 3 ang butas. Why? Last year may nagtatanong sa akin. Alam mo 'yun? Fill in the blanks, label the parts. Yung mga babae hindi nila ma-label yung sa sarili nila. 'Di ba? Ano ba naman 'yan? Hindi maintindihan yung ano nila, 'di ba? So kaya ako pinagdidiinan kasi medyo mahirap yung sa babae, 3 yung butas eh. 'Di ba? Tsaka magkakamukha pa, 'di ba? So yan yung mga external parts: urethra, vaginal opening, clitoris, labia majora, hymen, and anus. Next. Dito tayo. So sabi dito, wag muna tayo diyan. Vaginal is served toward and cell cervix. Madadaanan natin yan. Dito muna tayo. Sorry sa Ayan, dito naman tayo sa loob. Okay? Dito sa loob, ayan. So dito, ito yung vagina. Siyempre nandito yung vaginal opening. 'Di ba? And then ito yung vaginal canal. Okay. So as a whole yan. Yan yung vagina as a whole. 'Di ba? As a whole yan siya. Meron lang siyang opening tsaka canal. Okay? So yung butas sa labas, ang tawag diyan, ayan, vagina. Okay, yung kanina, yun nandun din sa picture kanina. And then sa loob nun, may butas pa yung uterus, opening ng uterus. Ano tawag doon? Ang tawag doon ay cervix. Okay, cervix ang tawag doon. Next, ito yung uterus. Okay, ito yung uterus, itong mismong muscle na ito. Ayan, yan yung uterus. Uterus yan. Ayan, tsaka ito. Okay, uterus yan. Okay, bahay bata. Okay? Next, ito naman yung fallopian tube. Talagang madaling ma-distinguish kasi tube talaga siya. Okay? Nakalimutan ko yung mga parts niya eh. May parts pa yung fallopian tube. Ewan ko lang kung nabanggit dito sa libro. Okay, next is ovary. Nasaan yung ovary? Ito. Noon pa natin natatopic yung ovary na yun. Okay? May sinabi pa ba dito? Okay? So, basahin na nga lang din natin nasa taas para matapos na yung nasa taas. Pasensyahan nyo na, pero pares lang naman din yan. Nga lang kasi medyo kulang yung nasa book natin eh. Kaya binabalikan ko. So, sabi dito, ayan, vagina is a muscular canal
that receives the sperm during copulation. Also serves as the channel through which the baby passes during childbirth. So sinabi ko yan, dyan dumadaan yung baby kapag pinapanganak. And then dyan din pinapasok si penis, and then dyan din nare-receive yung sperm. Toward the end of the vaginal canal is yung cervix, o yung sinabi kong sumunod na opening kanina. It's a sphincter muscle that controls opening into the uterus. Yan, saktong-sakto yung binanggit ko kanina. Uterus or womb is a hollow muscular organ which the first fertilized egg can develop. Bakit bahay bata? Kasi dyan nag-stay yung yung fertilized egg, yung pinagsamang sperm cell tsaka egg cell. Si fetus, dyan siya nabubuo sa uterus ng mga babae. Its upper ends, the fallopian tubes, are where the mature egg cell and sperm cell meet. Cilia help to move the egg and the sperm cell through fallopian tube. Each end of the fallopian tube is an ovary na female gonad. Nabanggit na natin yon. Tapos na tayo dun. Ito naman sa kabila. Blah blah blah, nabanggit na natin yan. Secretion of female sex hormone. Production of female sex or yung egg cell. Substance of life providing site for fertilization. Next, the ovum is produced by an ovary located in the pelvic cavity. The formation of egg cell is called oogenesis. Okay, oogenesis. Basta naman sinabing genesis, formation yun or beginning. At birth, 2 million immature egg cells of a human female are called primary oocyte. When she reach sexual maturity, mitotic division of primary oocyte occurs. This will produce a large secondary oocyte and small non-functional polar body which undergo disintegration. Blah blah blah. Wala lang yan. Pinapakita lang yung maturity ng egg cell. Kaya hindi naman natin masyadong kailangan problemahin yan. Next, ito yung sinabi ko kanina. Okay? So, si sperm cell tsaka si egg cell, nagkikita sila saan? Diyan sa fallopian tube. Diyan sila nagkikita. Nakalimutan ko kung anong eksaktong part ng fallopian tube. Okay? Nasa dulo ng dila ko, di ko lang masabi. Baka magkamali pa ako. Ang naalala ko lang part niya is fimbriae tawag dyan. Yung mga parang kamay, fimbriae yung tawag dyan. Okay? Wala namang nabanggit. During ovulation, discharge of mature ovum from the ovary. So, during maturation, mamaya may explain pa natin yan sa menstrual cycle. The secondary oocyte is expelled through the wall of the ovary into the fallopian tube. When the secondary oocyte meets the sperm cell, fertilization takes place and a zygote is formed. Ano ba yung zygote? Ito na yung pinagsamang egg cell and sperm cell. Zygote will travel from the oviduct to the uterus. The uterus is a small pear-shaped muscular organ situated between the urinary bladder and the rectum. The uterus is the site for embryonic development. Sinabi ko na kanina yan. Kasi dyan magi-stay si zygote o yung fertilized egg. The membrane lining of the uterus is called endometrium. Saan ba endometrium na yan? Drawing ko na nga yung dito. Dali lang naman i-drawing yun ganyan. Protect sakit ng risk of yan. Okay, so ito si ovary, ayan. So si uterus, ito si uterus. Ayan. Yan si uterus. Okay? Ano yung endometrium na yan? Yung endometrium na yan, yan yung inner pala. Yan yung inner lining ng uterus. Ayan endometrium. Okay? Endometrium. Ano naman tawag dun sa gitna? May gitna ring lining yan. Okay, yung gitnang lining, okay,
Ang tawag dyan, myometrium. Nawawala sa ano ko. Exometrium, kung di ako nagkakamali. Yung pinaka-outer lining. Okay? Baka kasi ano nyo. Pero ano lang naman yan, lining ng muscle ng uterus. Bakit mahalaga yan? Kasi nga dyan nag-i-implant yung zygote. Ano ba nangyayari dyan? So, nandito si sperm cell, 'di ba? Magta-travel si sperm cell mula diyan, okay, hanggang dito. Okay? Diyan niya ngayon mamimit si egg cell. Okay? After nyan, pag na-meet niya na sa egg cell, naging zygote na siya, ano na gagawin? Babalik na siya dito sa uterus. Diyan na siya magi-implant. Okay? Hindi basta-basta implant lang ba 'yan? Hindi. Dapat talaga ready yung uterus, okay? Or yung endometrium niya kasi kakapit talaga doon yung zygote. Kaya nga may tinatawag na mahina yung kapit sa mga nanganganak or buntes kasi nga mahalaga yung kapit nung uterus ay yung nung fetus or nung zygote doon sa uterus nung babae. Okay, so ganyan kalayo yung tinatravel ng sperm para mag-meet sila ni egg cell and then mag-stay sila sa uterus. Next, this is where the fertilized egg will be implanted. Ayan sinabi ko sa inyo. For nourishment and the development, the narrow opening of the uterus is called cervix. Cervix leads to the vagina, blah blah blah. The high acidity of the vagina fight bacteria. Ayan sinabi ko sa inyo last time. Naturally, ang vagina ng babae is acidic, but may also cause death of the sperms. The alkalinity of the semen together with the mucus secreted by Bartholin's gland of the female reproductive system neutralizes the yung acidity ng vagina. So sinabi na natin yung last time na etong si sperm ay covered siya ng seminal fluid, 'di ba? Kaya alkaline siya, kahit acidic tong dadaanan niya, hindi namamatay si sperm cell. Okay? Naso-survive niya. Pero syempre hindi lahat. Out of 20 million or 10 million or 100 million, iisa lang yung nagse-survive or napupunta kay egg cell. Hindi naman iisa. 'Di ba may cases nga tayo ng twins? 'Di ba? May cases tayo ng twins yung magkamuka tsaka hindi magkamuka. Identical. Yung isa identical, iba isa hindi, non-identical. Hindi magkamuka. Yung identical, magkamuka sila kasi isa lang ng egg, dalawa yung sperm. Okay? Kaya identical sila. Isang egg lang yung pinagmulan. Yung non-identical, nagkataon yung babae, dalawang egg cell yung na-produce. Okay? Dalawang egg cell yung na-produce. Okay? Kaya hindi sila magkamuka. And another thing, sa babae may tinatawag na menopause. Okay? Sa lalaki din naman meron, nasa libro nyo ata, andropause. Okay, sa babae, ang menopause kadalasan nangyayari between ages, ano rin naman to, range naman din to. Pwedeng 40 and above. Or minsan kadalasan 45. Okay? So paano nangyayari yon? Kasi etong egg cell ng babae limited lang. Okay, meron lang silang certain na egg cell na napoproduce sa lifetime nila. Hindi kagaya nitong sa lalaki, almost only, 'di ba? Nababalitaan niyo 'di ba? Matanda na yung lalaki, nakakabuntis pa. 'Di ba? Hindi kagaya ng babae, kapag menopause na, hindi na sila nabubuntis. Nabubuntis man sila, minsan kadalasan hindi nila naso-survive kasi hindi na ready yung body nila for birth, 'di ba? Yung andropause hindi ko sure kung kailan yun sa lalaki, pero I'm sure mas matagal 'yan. Okay? Ayun lang gusto kong sabihin sa babae, menopause, mas around 45 years old. Okay? And why? Kasi nga, yun na, nagde-decline na yung body eh. Hindi na nagpo-produce ng mga sex hormones.
Kaya nag-iiba na talaga. Diyan yung tinatawag na yung babae masungit kasi nga sobrang um, drastic change ng hormones nila, kaya sobrang sungit talaga nila ng mga part na yan. Okay? Next. Sige na nga, discuss ko na dito na nga lang. Okay, so sa babae, okay, sa babae, meron tayong menstruation. Okay, meron tayong menstruation. Okay? Yung menstruation nahahati sa dalawa, or may hindi naman nahati, may dalawang involved dyan. Yung ovarian tsaka uterine. Okay? Uterus. Okay, ano ibig sabihin nun, sir? Sa menstruation ng babae or menstrual cycle, may dalawang involved, si ovary mo and si uterus. Okay? May tatlong phases sila, may tagtatlong phases sila. Tagtatlo, A, B, C, na nangyayari ng sabay. Sabay na nagbabago si ovary, sabay na nagbabago si uterus. Okay? Kaya dito, yun yung pag-aaralan natin. Saan ba dalawa yung phase? Kasi nga, yung isa tungkol kay ovary, yung isa tungkol kay uterus. Okay? So, simulan na natin. Dito, dalawa yung phases lang, pero meron dun sa huling libro 2. Pero same lang naman din. So, sa ovarian cycle, meron tayong tinatawag na follicular phase and luteal phase. Okay? The egg cell grows and mature inside the follicle. The follicular phase occurs when the egg has been released from the ovary. The hormone secreted by the pituitary gland, the FSH, stimulate this follicle to mature into egg cells. GnRH is produced by hypothalamus and influence FSH, blah blah blah. Binanggit ba lahat to? At the same signaling, the sharp burst of estrogen indicates the secretion of luteinizing hormone, LH. This hormone causes follicles to mature, but only one will mature. Okay? And burst releasing an ovum, yung fertilized egg cell. This process is called ovulation. So ano meron dyan? Yung una is follicular phase. Magulo tong libro kasi na to eh. Sumunod is yung ovulation. Okay? Meron pa ba dito? Wala naman nata dito. Mas magulo to eh. Tingnan nyo dito, mas madaling maintindihan. Ayan, 'di ba? Yung ovarian cycle, tuwing kailan daw siya? Ayan, una follicular phase. Okay, during this phase, ovarian follicles mature and get ready to release the egg. Okay? Day 1 to 13. Sir, saan nagsisimula yung bilang ng day 1? Ito yung first day ng menstruation. Okay? Day 1 to 13. Naghahanda na si ovary na mag-release ng egg cell. Ginagawa niya ng mature yung egg cell. And on the 14th day, ovulation phase, magre-release na siya ng egg cell. Naturally, isa lang yung nire-release niya. Pero minsan nga, dalawa or tatlo, depende. Okay? It is the shortest space wherein the mature egg is released from one of the ovarian follicles down to the fallopian tube. Next, luteal phase. Ayan. Day 15 to 28. This phase is marked after the release of the mature egg. FSH and LH causes the remaining parts of the follicle to transport in corpus luteum, which produces progesterone. So ano ba yung corpus luteum na yan? Kadalasan lang naman yan. Hindi naman kadalasan. Main primary sa pagkakaalam ko, yan yung para yan sa pag nabuntis, yan yung magbibigay nutrients, additional nutrients dun sa babae tsaka dun sa ovum. Okay? Next, after nun, uterine cycle naman tayo. Tapos na tayo sa ovary. Yun yung nangyayari sa ovary tuwing may mens or menstrual cycle. Sir, ano naman to?
Nakalimutan ko palang sabihin, sir, ano ba yung menstrual cycle na yan and bakit nangyayari yan? Nangyayari yan kasi ang body ng babae every month nagre-ready siya for birth or nagre-ready siya para mabuntis. So, paano siya nagiging ready? Ayun nga, una sa lahat, nagre-release siya ng mature egg cell. Okay, yun yung trabaho ni ovary. Every month, nagre-release siya ng mature egg cell. Ano naman ang trabaho ni uterus? Every month, si uterus, pinapakapal niya yung endometrium niya. Okay, pinapakapal niya yung endometrium niya kasi nga naghahanda siya na mabuntis yung babae para yung fertilized egg or yung ovum magi-implant kay uterus. Yun naman yung paghahanda niya. Okay? So, every month, gustuhin man ng babae na mabuntis o hindi, yung body niya nagpre-prepare for that. Okay? Ganun yung nangyari. Kaya sinabi ko sa inyo, masalimuot yung reproductive system nila. So, ito naman yung sa uterine cycle. Menstruation phase, menses, or menstrual blood is shed from the lining of the uterus known as the endometrium. Ano? Ano sawag dito? Nashe-shed, natatanggal yung lining ng endometrium. This period usually lasts for an average of 5 days. So, yung mens daw ng babae, kadalasan 5 days. Okay? So, ayan. Sir, masakit ba yung mens? Opo, malamang. Kasi nga, yung part ng uterus mo, nababakbak. Kasi nga yun yung preparation ng yun nga yung preparation niya for birth diba? Tapos, nababakbak. Diba? Kaya nga yun, nagkakaroon ng menstruation. Okay? Masakit talaga yun. Nababakbak ba naman yung organ mo Diba? Tapos umihilab pa. Kasi nga kailangan malabas nung organ mo yung yun nga, yung menstruation. Diba? Kaya humihilab. Next, proliferative phase, sa uterus pa rin to This phase happens when estrogen causes lining of the uterus to grow. Ito, pinapakapal niya na naman ulit. Estrogen is released by the ovarian follicles. It initiates the formation of new layer of endometrium in the uterus. Pinapakapal ulit. Secretory phase, as corpus luteum produces progesterone, this causes the endometrium to become receptive to implantation of blastocyte or zygote. Or yung kanina. Halos same lang naman din sila. And supportive for the early pregnancy. So, mas lalo lang pinapakapal, mas lalo lang ginagawang ready. Okay? So, balik tayo dito. Ayan, menstrual cycle, shedding of ayan, kaya sinabi ko na, this process starts at the age of puberty and continues until menopause. Kailan daw yung menopause? Sinabi ko na kanina, yun, sakto ako. 40 to 45 years old. Sir, isa pang tanong, indication ba na pag nagkakamens na pwede nang mabuntis? Yes. Most likely. Okay? Pwede ka nang mabuntis. Pero sabi sa science, sabi sa nursing, hindi siya yung indication. Basta pumasok ka na sa puberty, sabi nga breast engorgement, kaso lang syempre, paglaki ng breast daw, breast engorgement, pwede na daw mabuntis. Pero syempre naman, yung iba hindi lumalaki. 'Di ba? Kaya mahirap masabi. Or nauuna magka-mens bago lumaki. Kaya, for me, puberty, basta pumasok na sa puberty yung babae, kahit hindi pa siya nagme-mens, most likely, possible na siyang mabuntis. Pero syempre, maybe, hindi kahit mabuntis siya that time, hindi may chance na hindi mabuo yung baby kasi hindi pa ganun ka-nurture yung katawan niya. For the purpose of discussion, ayan, let's assign the first day of the cycle on the day the menstrual flow starts. So, sinabi ko to kanina. Kung yung day 1, yun yung start nung menstrual cycle. The duration of cycle is usually 28 days. So, ano yung 28 days na yan? Kadalasan, yung mga, okay, syempre lalaki walang alam dyan. Yung babae, syempre, natatantosan na nila yon. Yung iba, nalalaman na yung cycle nila. Normally, 28 day cycle, hindi naman isang buong buwan. 28 days, 4 na linggo. Okay, usually. Pero ang maganda dyan, mahalaga dyan, malaman mo kung regular ka or irregular. Yung regular, ibig sabihin,
Kung 28 days, kasi ito sinabi but it can vary from 22 to 35 days. Yung iba 30. Ibig sabihin lagi siyang 30. Regular ang tawag doon. Yung iba naman, minsan 22, minsan 25, minsan 30, paiba-iba, irregular yon. Pero mas maganda, regular yung cycle. Okay? Ibig sabihin, mas regular din yung hormones mo. Okay? It is divided into 3 phase, nabanggit na natin yung kanina. Menstrual phase, ayan, sinabi ko na to kanina, 1st to 5th day. It occurs, reveal, blah blah blah. Secretory phase. Tapos na. Yun lang yan. So, reviewin lang natin. Okay? So, again, ito yung timeline. Ito yung day 1. Ito yung day 28. Okay? So, kadalasan daw, 1 to 5 days, ito yung menstruation. Menstruation. And the 14th day, ito naman yung ovulation. Okay? Na ibig sabihin yan, sir? Ano nga pala yan, sir? Ovulation. Ano kahalagahan yan? Ang kahalagahan yan, yan yung nag-i-indicate kung mabubuntis yung babae or hindi. Okay? Kasi kung walang egg cell, di ba may ganun sa palabas? Or mga mag-asawa hindi makabuo. Kasi nga, hindi sumasakto minsan yung lovemaking nila, yung sex nila dun sa day ng ovulation ng babae. Okay, ganun yung nangyayari. Okay, kaya iba hindi nakabuo. Okay? So, ganun yung nangyayari. And yung iba, siguro, ano na naman kaya? Dinidiscuss ko rin naman to. So, for what is that? So, eto rin, so, day 14 lang ba yan? Day 14 lang ba yan nangyayari? Hindi. Kasi, yung fertilized egg cell or yung ovum, nabubuhay siya ng 5 days. So, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hanggang 19th day. Buhay yung egg cell. Okay, hanggang dito yung egg cell. Okay. O sir, ano na ba yan? Safe na ba yan? Diba? So, safe na. Pero may isa pang part. Yung sperm cell kasi, nabubuhay yan ng 3 days. Okay? 3 days yung lifespan niya sa reproductive tract ng babae. So, 14, 13, 12, 11. Okay? So, dyan sa day na yan, mabubuntis. Possible. Literal na possible. Kasi, buhay yung egg cell, buhay yung sperm cell. May chance na mag-meet sila. Okay? So, family planning, nurse kasi kapag pasensya nyo na, yan yung tinatawag nilang calendar method. Pero, of course, yun yung itry. Okay? Diniscuss ko lang for you to understand na ayan yung ovulation. Okay? Yan yung pinaghahandaan ng babae every month. Nag-ovulate siya on the 14th day. And then yung uterus, ano naman yung ginagawa? Nagkakaroon ng menstruation for 5 days. Okay? And another thing, ito po lang sinabi kong calendar method kasi tawag dyan sa family planning. Ang isa pang mahalaga dyan, hindi yan pwede sa irregular. Hindi yan pwede. Kasi yung irregular yung menstruation, na-adjust din yung ano nila. Minsan na-adjust din yung ovulation nila. Okay? Kasi minsan iba yung araw ng mens nila. Naiiba, 'di ba? So etong mga ganito, na-apply lang yan sa regular, yung mga nagpa-family planning. So ba't to diniscuss ni sir para malaman nyo, of course, bakit ganyan, 'di ba? Ba't sir, ba't iba nabubuntis, iba hindi? Kasi nga etong period na to. Okay? So yan yung mahalaga yan. After magka-mens ng babae, ayan, nagtitek ulit, kumakapal ulit yung uterus hanggang ma-fertilize yung egg cell. Makabuo na. Diba? And then, the cycle goes on and on. Kung di man makabuo, the cycle goes on and on. Okay? So, yun lang. I hope mas naintindihan nyo yung mga sarili. And isa pa dyan is, yung hormone ng babae, paiba-iba. Okay? Kung babasahin pa natin to ng paulit-ulit, yung hormone ng babae, paiba-iba. Kaya
maintindihan yung mga babae may mens, masama yung pakiramdam nila. Mahirap kaya yun yung parang hindi okay yung hormone mo, 'di ba? Kadalasan yan, ako kasi tinitigyawat, 'di ba? So hormonal kasi yun. Alam ko kapag stress ako, tapos yung hormone ko hindi maayos, hindi talaga okay yung pakiramdam ko nun. So yung mga babae, ganun rin. Kapag meron sila, may mens sila, hindi rin okay yung hormones nila. Minsan naman sobrang okay sila kasi okay yung hormones nila. 'Di ba? So ganun 'yon. Okay? So I hope na discuss ko na lahat and natuto kayo. And ayan, so konti na lang matatapos na yung second grading. And paalala ko, panoorin yung video, yung YouTube natin. Kasi iba hindi nanonood, nahahalata ko 'yon. Okay? So iba yung pag-attendance na gagawin ko for this week and so on. Kaya ayan, tandaan na lang or abangan yung announcement ko. So yun lang. And yung drawing pala pakigandahan. Okay? Kasi yung iba baka nagtataka, sir, ba't hindi perfect yung drawing ko? Iba walang label, iba walang color. May bawas talaga. 'Di ba? So yun. Tinaasan ko yung points last time kasi may drawing parang naging 70 points. So yun lang para tumaas naman yung grade ng iba. Okay? So maraming salamat and God bless your grade.